Pero inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kaya mas maraming tao ngayon, mas gusto yung masama kaysa sa mabuti. Ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. Yan po ang nakasulat sa isang talata. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung Lucas 10:27. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Nakita nyo, yung pangunahing utos ng Diyos ay pag-ibig. Una sa Diyos, ikalawa ay sa kapwa. Ngayon po, nawawala na yung pag-ibig sa Diyos, nawawala pa rin yung pag-ibig sa kapwa-tao. Hindi bali ng yung kapwa-tao niya ay mahirapan, basta't guminhawa lang siya. Hindi bali yung kapwa-tao niya ay mamatay, basta't mabuhay lang siya. Ganun po ang ating kalagayan ngayong mga tao. Kaya hindi po maiiwasang maghuhukom ang Diyos eh. Hindi po payag ang Diyos sa ganitong set-up ng sangkatauhan na naghahari ang kalupitan, ang kasakiman sa pakinabang, kasakiman sa mga iba't ibang bagay na ipinagdurusan ng iba. Kaya ngayon maraming mahirap kaysa sa mga mayayaman. Magupit po. Yung mga mayayaman, hindi naman lahat, pero karamihan sakim. Lahat ng pwedeng kuhanin sa mahirap kinukuha para lang sumagana siya sa kanyang sarili. Ganyan po ang kalagayan ng tao. At ito pong set-up na ito, itong pangyayari ito sa ating panahon, hinuhulaan po ito ng salita ng Diyos. Nung bata po kasi ako, hindi pa masyadong ganito eh. Kaya naniniwala po ako sa Biblia na totoo ang sinasabi ng Diyos. Sa ikalawang Timoteo 3:1. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Kita nyo, mga kapatid, ganyan po ang karakter ng ating panahon. Sa mga huling araw, ang wika ng salita ng Diyos, darating ang panahong mapapanganib. Ang nagbibigay ng panganib sa panahon, yung ugali ng tao. Hindi po hayop ang panganib. Ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ayun. Tao rin mismo ang nagpapasama sa panahon ng kawakasan. Ang kasamaan nasa tao. Wala sa hayop, wala sa panahon, wala doon sa weather condition. Hindi yun ang masama eh. Ang kasamaan nasa tao. Napakinggan natin si Kaya tayo pati yung ating paligid ngayon nasisira dahil sa kasamaan ng tao. Kaya ngayon meron tayong tinatawag na global warming dahil sa kasakiman ng tao, dahil sa kayabangan ng tao, dahil sa pagnanasa ng tao, nandoon siya sa pangunahing lugar. Marami pong dahilan. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, darating ang panahong mapanganib sapagkat yun ang dahilan, sapagkat ang tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi,
mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, walang pasalamat, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag. Maraming nawala sa tao. Nawala yung pasalamat sa Diyos, nawala yung kabanalan, nawala yung katutubong pag-ibig. Kasi ang tao po, meron tayong mga bagay na nararapat nasa atin . Maraming naiwala na ang tao. Nawala yung katutubong pag-ibig, nawala yung pagpipigil sa sarili, nawala yung pag-ibig sa Diyos. Ayan po ang nagpasama sa atin. Ang layunin po ng ating pag-aaral, mga kababayan, maibalik yung nawawala at maialis yung hindi dapat sa atin. Yan ang layunin ng salita ng Diyos. At yan po ang gusto namin ibahagi sa inyo, mga kababayan. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga may alinlangan, yung mayroong dalawang kaisipan, yung wala nang, yung kontento na siya sa kanyang ginagawang mali, wala na siyang pagnanasang mag-improve pa siya o kaya bumuti pa ang kanyang kalagayan, maging mas mabuti siyang anak, mas mabuti siyang asawa o magulang para sa kanyang mga anak, na wala ka marami yung ganung pagnanasa. As in, ang ating rasa, ang ating lahi, naka-stand still sa kasamaan at naglulubalog na ang sangkatauhan ngayon sa sari-saring kasamaan. Pangangalon niya, di pagtatapat sa asawa, pagkuha ng ibang babae at papabayaan yung kanyang pamilya. At ang isang pinakamasama ay yung mismong paninira sa sarili. Gaya ng mga drug addicts, mga addict sa inuman ng alak, sa mga pinagbabawal na gamot. Sinisira na natin mismo ang ating sarili. Yan po ay bunga ng kasamaang iniuudyok ng demonyo sa atin. Kaya ngayon ay ang mas nakakaraming tao tagasunod ni Satanas. Kung alin yung masama, yun ang gusto. Nung ang ating Panginoong Hesus nasa lupa, ito ang kanyang obserbasyon sa 3:19 ng Juan. At ito ang kakatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ito ang wika, ang katulan, wika ng ating Panginoong Hesus. Naparito ang ilaw sa sanglibutan, siya yun. Pero inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kaya mas maraming tao ngayon, mas gusto yung masama kaysa sa mabuti. Nakakapagtaka naman bakit mas mabuti naman ang huwag pumatay, ba't gusto ng mga iba yung masama? Mas mabuti naman yung huwag kang barumbado sa magulang pero bakit may anak barumbado sa magulang, hindi sumusunod? Bakit mabuti naman yung kayong mag-asawa ay nagkakaunawaan? Bakit araw-araw away? Tapos hanggang sa dumating sa naghiwalay, napabayaan yung mga anak. Lahat ng ito po'y suliranin ng ating lahi. Ito po'y may luna sa Biblia. At yun ang ibig namin maibahagi sa inyo, mga kababayan. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eddie. At nakakonekta na po ang Darwin, Australia. Umpisahan po natin doon sa Ibayong Dagat. Si kapatid na Geoffrey Agbayani. Australia, come in please. My question is, I'm going to ask concerning about the Church of God. So what I want to know, like, who are the founder of the Church of God? Can you explain for me one
minute or 2 minutes. So I want to know. First of all, we want to thank you for your coming to our place in Darwin, Australia, Brother Peter. To your question, who are the founders of the Church of God? In the Bible, the founder of the true church is God Himself. The Church of God is the church in the Bible. I want you to please pay attention to what I'm going to say. We do not have, in our times, we do not have any authority to found or to establish a church. That is the biblical teaching we learn from the Bible. Nobody has the power or has the authority from God to establish a church on earth. That is 127:1 of the book of Psalms. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. This is a sure pronouncement of the word of God. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So it is only the Lord who has the authority and the power and the capability to build the house. Of course, the Bible is not speaking of a material house where we are going to live. It speaks of another thing, because any house can be built by people. But there is a particular mention of the Bible that there is a house that only the Lord God can build. And what is that house, biblically speaking? Let us read 1 Timothy chapter 3, verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. The house that only God can build is the church. As it was written by Paul to Timothy, if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Meaning, the house that only God can build, it is the church. Nobody can build the true church. It is only God that may build or can build the house or the true church. And it is further proven by the Apostle Paul in his letter to the Hebrews. In Hebrews chapter 3 verse 4, it says, For every house is builded by some man, but he that built all things is God. What does the Apostle Paul mean about this? Every house is builded by some man. Of course, he is speaking of material houses. But he that built all things is God, including the house that only He can build. Let us find out what is that house. Hebrews 3:1. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. You see, the house of God is something not physical. It is not a chapel. It is not a cathedral.